At para naman sa ating weather update, lalo pang lumakas ang bagyong Opong habang kumikilos sa silangang kanlurang bahagi sa may Philippine Sea. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 1 sa ilang mga probinsya sa Visayas region habang posible ring mahagip ng mata ng bagyo ang Metro Manila. At para sa detalye, narito si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Yung latest location po ng bagyong Opong, 815 kilometers po sa east ng northeastern Mindanao. Taglay nga po ang hangin na 85 kilometers per hour. So mas lumakas pa po ito kumpara kaninang madaling araw. At merong pagbugso hanggang 105 kilometers per hour. At kumikilos west-southwest. Sa ngayon, medyo mabagal siya, 15 kilometers per hour. Itong bagyong Opong sa ngayon po ay wala pa namang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. Samantala, yung habagat pa rin or southwest monsoon umiihip pa rin po dito sa may Luzon and western section of Visayas at meron pa rin dinadalang mga pag-ulan at minsan malalakas na hangin dito sa mga areas po ng Central Luzon, Calabarzon, hanggang dito sa may Mimaropa and western Visayas. So ito po yung official track ng Pag-asa as of 10 in the morning. Kung mapapansin po nila, generally west-northwest yung pagkilos po nitong si Bagyong Opong. So within the next 24 hours or within the day actually po, lalakas pa ito bilang isang severe tropical storm or nasa middle category po ng bagyo. Then pagsapit po bukas ng gabi ay posibleng lumakas pa ito bilang isang typhoon with minimum wind speed of 120 kilometers per hour. So sa gabi, kung mapapansin po nila, medyo malapit na dito sa may parting Eastern Visayas. So na-affect na po ng malalakas na hangin, minsan malalakas din na ulan, itong eastern portions. Gayon din sa may Caraga region and Bicol region. Pagsapit po ng Friday, yan yung pinaka-crucial na araw regarding dito kay Opong. Babagtasin po ng bagyo ang hilagang bahagi ng Samar, hanggang dito po sa may Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region, Calabarzon, Mimaropa or hilagang bahagi ng Mimaropa, Metro Manila hanggang dito po sa may Central Luzon, pagsapit po ng madaling araw ng Sabado. At pagsapit naman ng umaga ng Sabado ay nasa may West Philippine Sea na ito, mananatili pa rin as a typhoon category hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility sa Sabado pa po ng gabi. Base naman sa ating latest analysis, nasa around 400 kilometers po yung radius o yung distansya po ng bagyo hanggang dun sa pinakang outermost portions niya kung saan mararanasan po yung malakas na hangin dulot nitong si Bagyong Opong. So ibig sabihin, kapag manatili siya as 400 kilometer ang radius, pagpasok po dito sa may parting Eastern Visayas, maapektuhan din po ng hangin yung ilang bahagi pa ng Kabikulan and Caraga region. And basically, habang tumatawid po dito sa may Southern Luzon, malaking bahagi na nito Luzon and Visayas, basically magkakaroon din po ng mga pag-uulan at mga minsan pagbugso ng hangin. Metro Manila, malapit po doon sa may sentro ng bagyo. Based dito sa ating latest track, pagsapit po ng madaling araw po ng Friday or hating gabi ng Friday hanggang madaling araw po ng Saturday. And in terms of intensity, base naman po sa ating latest forecast, yun nga po, no, pagsapit po dito sa may areas po ng Samar Island, nasa around 120 to 140 kilometers per hour yung lakas niya na hangin. At pagsapit dito sa may areas po ng Southern Luzon, siguro nagtatanong ng iba, possible pa magkaroon ng weakening regarding po dito sa bagyo. Nandyan yung possibility po, pero natili pa rin po siya as a typhoon. So malakas pa rin po ito habang binabagtas po ang ating kalupaan. At pagsapit dito sa West Philippine Sea, maaaring lumakas po muli siya at mananatili pa rin as a typhoon. Sa ngayon po, meron na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 or babala sa hangin dito po sa Samar Island, Northern Samar, Samar and Eastern Samar sa loob po ng 1.5 araw or hanggang bukas ng gabi, posible po yung pabugso-bugsong hangin. In the coming bulletins po natin, possible pa tayong magtaas ng wind signals sa mas maraming lugar dito po sa Luzon and sa Visayas, kabilang na dyan ng Metro Manila. And considering na aakyat pa ito or lalakas pa itong si Bagyong Opong bilang isang typhoon, posible po hanggang wind signal number 4. So yung lakas po na hangin na to, nasa 120 to 140 kilometers per hour. Inuulit natin, malakas po ito kung ikukumpara natin sa parang mabilis na tumatakbo sasakyan sa expressway. Ganun po kalakas yung hangin na posible na maramdaman at makasira ng mga structures po na yari po sa mga low or medium to high-risk structures. Posible rin makasira ng mga puno at mga pananim at makapagpatumba rin po ng mga poste at linya ng kuryente. Now, pagdating naman po sa mga pag-ulan, for today wala nga tayong direktang epekto ba galing kay Opong. Ito pong mga pag-ulan natin for today sa may Zambales, Bataan and Mindoro ay dahil po sa habagat. Possible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Yan, pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali, ito yung time kung saan nandito sa may area po ng Bicol and Eastern Visayas ang bagyong Opong. So ito ring mga areas na to, yung makakaranas po ng pinakamalalakas na mga pag-ulan. Sorsogon and Northern Samar, higit sa 200 millimeters ang dami ng ulan. Meron din tayong possible na 100 to 200 millimeters o yung may mga chance pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa natitirang bahagi ng Bicol Region, Samar and Eastern Samar. Habang meron na tayong yellow advisory or 50 to 100 millimeters. Posible rin yung minsang malalakas na ulan simula po bukas ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali. As far as Isabela, kung mapapansin po nila, affected na rin po ng malalakas sa pag-ulan dahil dun sa outer rain bands ng bagyo. Pababa ng Aurora, dito rin po sa halos buong Calabarzon. Sa malaking bahagi ng Mimaropa, meron na rin aasahang malakas na ulan after 24 hours. Western Visayas, Negros Island, Leyte, and Biliran. Then ito yung time kung saan nandito na po sa may areas pagitan ng Mimaropa and Calabarzon ang bagyong Opong at mananatiling malakas. Yung pinakamalakas sa paulan nakakonsentrate po dito sa may central part, yung heart ng ating bansa, sa Marinduque, more than 200 millimeters. Then possible din yung 100 to 200 millimeters na mga minsan malalakas at pabugso-bugsong ulan po dito sa may southern portion ng Central Luzon, kabilang na yung Aurora. Malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, take note from Friday to Saturday, posibleng umabot sa hanggang 200 millimeters ang dami ng ulan. Dito rin po sa may Camarines Provinces, sa Albay, Mindoro Island, hanggang sa Romblon, malalakas po ang mga pag-ulan. Dito sa may area, sa ilalim po ng Mimaropa, sa Palawan, Antique, Aklan, and Negros Occidental, most likely due to habagat po ito, At yung trough nga concentrated or meron pa rin po dito sa may natitirang bahagi ng Cagayan Valley. At may mga pag-ulan pa rin doon sa mga dinaanan po ng bagyo sa may Samar Island, Catanduanes, Sorsogon, and Masbate pagsapit po ng Friday to Saturday.